Magandang araw mga kakutsero. Ito na naman po ang inyong lingkod na si Jigs na magbibigay sa inyo ng giya ngayong araw ng linggo. Ngayon po ay December 29, 2024. Palapit na po tayo sa 2025. At Happy New Year po sa inyong lahat. Sana po magsitama po kayo para maganda po ang pasok ng New Year sa inyo. Ngayon pong araw na to meron po tayong 7 karera. At ang start time po natin ay magsisimula ng alas 2 ng hapon. Uulitin ko po mga kakutsero, itong aking giya ay purely review and analysis ko lamang at walang halong information. Simulan na po natin. Race number 1, kung saan magsisimula po ang winner take all. Pilracom rating based handicap system race, class 5 split placer. Distansya po dito ay 1,400 meters at dito po may siyam na kalahok. No? Dito sa karerang ito, no, para sa akin, although nanalo dito mga nanalo dito nakaraan si Mr. Aldrich, no? Space Jam. At bumaba naman ng laban si Magnum Force, no? At pwedeng mauna naman dito at pwedeng makasolo eri si Let It Shine. Pero para sa akin, doon ako sa napaka-impressive ng panalo nakaraan, no? Yung numero 6 na si Space Jam, no? Nung December 22 po, nagpreba po ng 1.30 yan sa 1,400 meters, beating the likes of Tawi-Tawi Island, no? Medyo malakas po yun, no? Kaya para sa akin, itong race number 1, sosolohin ko na po yan. Numero 6 is Space Jam. Sa race number 2, kung saan magsisimula po ang pick 6, the Cool Summer Farm Imported Stakes Race. Milya po ang distansya rito. At dito may 5 kalahok, no? Makikita uli natin, no? Yung nag-uumento, nakakadalawang sunod na panalo na, no? Yung numero 3 na si Manodura, napapatnubayan ni Kelvin Abobo, no? Etong si Manodura, last run po niya sa milya, no? Muntik siyang ma-upset ni muntik siyang ma-upset ni Midnight Cat, no? Nagpreba po yan ng 1.39.6 sa kanyang mile run, no? At papatnubayan na pa rin po ni Kelvin Abobo, no? Sa tingin ko, siya ang horse to beat dito, no? Ito namang si Perfect Delight, tumakbo to last race, nagpagpag lang ng kalawang itong si Perfect Delight, no? May preba po 1.25 yan, medya, no? Si Perfect Delight, no? At papatnubayan pa rin ni JT Public, no? Sa tingin ko, ito ang mahigpit na kalaban ni Manodura, no? Kung ito mauna at makabuo ng ere, sa tingin ko may tsamba ito, itong Perfect Delight, no? Kaya dito sa race number 2, no, magdadalawa po ako dyan. Doon ako sa numero 3, Manodura. At panigundo ko naman po, numero 2, Perfect Delight. Sa race number 3, kung saan po magsisimula ang pick 5, Pilracom rating based handicap system race, class 5, 6 to 10 split, another 1,400 meter distance. Dito po sa karerang ito, dito medyo nalalamangan talaga ako. Numero 8, Humble Strike. Nanalo po nakaraan ito, no? Si Humble Strike, no? Napapatnubayan pa rin ni Jomer Storke, no? Nung December 21, tumakbo po ng 1,400 meters yan at nagpreba po yan ng 1.30, beating the likes of Pulmam and Bang, no? Medyo sa tingin ko mas malakas ang laban nun kumpara dito, no? Kaya etong race number 3, para sa sarili kong opinion, itong race number 3, sosolohin ko na po yan. Numero 8, Humble Strike. Sa race number 4, kung saan magsisimula po ang pick 4, the third leg Cool Summer Farm Juvenile Champion Stakes Race at distansya po rito ay 1,400 meters. May mga bagong kabayo rito, no? Katulad ni AM Expresso, no? Nung December 21, tumakbo po yan sa kanyang unang nobatoran at nagpreba po yan sa 1,200 meters ng 1.17. Itong si Dixie Sky, nung December 6, tumakbo rin po yan at 1.17 rin po ang preba niya, no? Ito namang si Ladybug Red na papatnubayan ni Jeffrey Sarate sa 1,200 meters nung December 7, nagpreba rin po ng 1.18. Sa tingin ko medyo malayo ang preba nung dalawang napipili ko diyan, no. Parehas may 1.27, no, yung joint venture, no, na binigay na kay RA Base, no. Itong si joint venture, no, nasegundo po ng malaking karera yan, pero noong October 26 sa kanyang maiden race, no, nagpreba po ng 1.13.2.
Nagpreba po siya ng 13.2 sa 1200 meters, no? At ito namang si Exalted, noong December 8, dumating ng kwarto yan eh. Yan po ang bandera dun eh. Kung saan nanalo po sa malaking karera si Sunset Beauty at nagpreba lang po siya ng 1.29, no? Dito sa tingin ko baka mag-iba senaryo, no? Andun din po si joint venture nung karera ni Exalted ni Sunset Beauty, no? Bugaw siya umalis eh, parang pinigil na siya noon eh. Kasi sa tingin ko itong kabayong ito eh magaling po ito mauna si joint venture, no? Kaya dito, no, sa tingin ko it's between two horse race lang po ito, no? Yung joint venture and Exalted, no? Ang pili ko po diyan doon ako sa numero 1 dahil ang ganda ng numero, joint venture, baka piliting mauna, makabuo ng ere, makachambandehado, no? Sa tingin ko mahigpit na kalaban si Exalted. Kaya dito sa race number 4, dalawa po ang pili ko diyan. Doon ako sa numero 1 joint venture, panigundo ko po numero 7 Exalted. Sa race number 5, sa mali yata. Tama na, mali nga. Sa race number 5, Pilracom rating based handicap system race, class 5, 11 to 15 split, at ang distansya po rito ay 1,400 meters. Dito, no, may 13 kalahok tayo, no? At itong karerang ito matutunghayan natin, nagbabalik yung numero 9 Gintong Hari, no? Napapatubayan ni JT Pabilik, no? Hindi niya grupo to, no? Napakagaang tong laban na to, no? Itong si Gintong Hari nag-barrier naman po siya nung nakaraan, nagpagpag ng kalawang. Noong December 21 nagpreba po siya ng 1.17 sa 1200 meters, no? Pero bukod doon magagaling po mga tinatakbo niya ni Gintong Hari, no? Sa tingin ko malaki panalo niya si Gintong Hari, no? Ito namang numero 11 Make a Difference, nanalo po yan noong December 7, no? Sa 1400 meters, nag 1.29.4 po siya, no? Beating the likes of Tough Feeling, no? Kaya itong race number 5, magdadalawan na lang po ako dyan, no? Doon ako sa numero 9 Gintong Hari coupled with Kentucky Rain. Panigundo ko naman po numero 11 Make a Difference. Sa race number 6, Pilracom rating based handicap system race, class 4, 16 to 21 split. Ang distansya po rito ay 1,400 meters at dito po meron po tayong 12 kalahok at itong karera po ito ay anybody's race. Sa tingin ko pong itong karerang ito, ang mga may panalo po sa sarili kong opinion, ito may Dad Bogart, no? Binilik na kay JRD Ocampo, no? Dark horse po yan, no? Pwedeng long shot yan, no? Bantay Sarado, may panalo din po yan. Yan si Bantay Sarado po ay nung November 24 tinalo po niyan, medyo malakas yung laban, summer rule, at nagpreba po yan sa 1400 meters ng 1.28. Yan si Bantay Sarado. At gamay na gamay po ni Bumbong Villegas, angkop ang distansya na tatakbuhan, malaki tsamba niyan. Itong si Isla Puting Bato, nakaraan, nanalo din po yan, dihadong nanalo yan. Gamay na gamay po ni JT Pabilik yan, may tsamba rin po yan. Itong si Malibu Princess, nung karera, nasegundo po, medyo magaling lang po yung nakalaban, si Alibaba, no? Alibaba yung nakalaban niya eh. Ang preba po ni Alibaba no, sa 1400 is 1.26.6, no? Siya naman po ay nagpreba ng 1.28 media, no? Segundo po siya ron, dihadong segundo, no? Malaki po panalo niyan. Ito naman si Chocolate Thunder, ito hindi pa nilalabas ito eh, wala pang labas ito eh. Pero nung September 26 po, nagpreba po ng 1.26 yan. Kung titingnan natin, siya po ang may best time dito, no? At ang lalakas ng tinalo po niya nung September 26, sila Charm Campaign at si Authentication, no? Sa tingin ko, siya ang malalyamado dyan at siya ang horse to beat dyan, no? Dito, possible scenario, pwedeng magkabulan si Doña Chichay dyan, no? Doña Chichay, Tool of Choice, Upscale Bell, at pwedeng sundan lang ni Chocolate Thunder, pwedeng mapabor sa kanila, no? Kaya dito sa race number 6, no, magtatatlo po ako dyan. Doon ako sa numero 6, Chocolate Thunder. Panigundo ko, numero 5, Malibu Princess. At isasama ko pong pandiado, numero 2, Bantay Sarado. Sa race number 7, sa last and final race, Pilracom rating based handicap system race, class 4, 22 to 27, another 1,400 meters, at dito po meron po, full gate po tayo dito, no? Etong karerang ito, kung mapapansin natin, no,
Andyan po si Red Queen, no? Yung tinalo na karaan ni Sandigan, no? Hindi na naman maganda lundag niya nun eh. Pero ngayon, nasa labas na po siya eh. Kung sa sarili kong opinion, maganda ang numero niya ngayon eh. Pwede pong suluhin niya, no? Pero syempre, hindi natin maiaalis yung misa. Katulad niyan, dalawang sunod na takbo, parehas hindi maganda lundag, nagbisyo. Pwede magpo-protection tayo, no? Nung nakaraan, tinalo po na Sandigan yan eh. Udo 26 puntos ang prueba po nila no, no? Pero pag maganda lundag niya, nag-uulo 25 yan si Red Queen eh. Ang sa tingin ko, pwede pang protection dyan, yung numero 2 sa Super Earth, no? Napapatubayan ni Jan Alvin Guse, no? Etong si Super Earth, nung November 27, nagpreba po ng 1.12.6 sa 1200 meters, beating the likes of Beltuna sa 1200 meters. At ito po, no? Si Viva de Oro, no, last run nito, no, na-upset po niya yung outstanding favorite na si Dakota Elegance, no, dahil naghabulan si Dakota Elegance at Iyasaki. Nakarimati siya. Noong December 21, no, na-upset niya yun at nagpreba po siya ng 1.28. Magandang dihado po yan, no. Kaya dito sa race number 7, magtatatlo po ako. Doon ako sa numero 13 Red Queen, paligundo ko numero 2 Super Earth, at isasama ko pa pandihado numero 3 Viva de Oro. Baka magawi kayo dyan sa Herrera, Corner o Roqueta. Andyan po ang Pipay's Halo-Halo. Ang isa sa pinakamasarap na halo-halo at homemade lahat ng ingredients po dyan, Ultimo Ice Cream. Tabi lang po yan ng Pares at tatapat po ng Kapihan. Shout out nga pala kay Sir Pax ng Barkadahan OTV. Located po siya sa 1139 New Antipolo Street, Corner Vargas. Malapit lang po sa Abad Santos, yung bagong ginawang tulay. Very convenient and attentive po ang mga tao. Pwede po kayong mag-EB at party while betting on racing. Shout out kay Sir Arnel Mendoza. Please support his channel. Shout out po Sir Arnel Mendoza. Good luck mga kakutsero. Sana po matapat ang ating giya at yung mga nakasunod. Sana po ay magsitama po kayo. Ako yung makikiusap lamang at makikisuyo sa inyo na please like, share, subscribe, and hit the notification bell para update kayo sa aking mga giya. Good luck po and happy racing.